Hi, hello everybody. Welcome to my YouTube channel, What the Bible Says, God Says. And again, welcome also to our new lesson about Christology. I will be discussing tonight about this subject. Thank you kang Ma'am Tess. Bakala sa imong request, Ma'am. Your request is granted. So, here we are. Akong i-share kanato kaninyo ang subject mahitungod sa Christology. O kung dunay uban usab nga mo request or muhatag o mga pangutana, no, continue to PM me o I will see to it nga ato ni siyang matakol next time sa atong panag-uban balik din sa ato ang channel. Again, sa sumala sa ako ang nabatasan na gyud mga kaigsunan ko gikan pa sa unang panahon before I proceed to the message proper or lecture baka kung unsa muhalad kid kog awit una para sa atong buhi nga Dios. So ang akong awit ni taknaa sa kagabion is a song entitled What a Day That Will Be. Ang uban mo ang title niini duha may title ani mga igsoon ug higala ang uban mo ang title niini is uh, There's Coming a Day. So kini siya nga kanta matag lang ko gamay nga sentimento. This is one of my mother's favorite song before, no, sa dihang buhi pa siya o niya. By the way, ang akong mama o papa, they are mga ordained ministers of the gospel working under the Philippine General Council of the Assemblies of God. Pareha silang duha mga ordinado. Reverend Bruno in Ompok, Reverend Osita F. Galarosa. Akong mama, kuan na, kauban sa Ginoo sa langit, kuha na siya. O nga kini nga kanta mga kaigsunan ko. Sa dihang makadungog ko ani nga kanta, kung may nunduman lang ako ang mama. Nindot kayo ang message ni ani nga kanta mga kaigsunan ko. Kamo nga kabalo ni ini nga kanta, atong kantahan ang atong buhi nga Dios ining taknaas kagabion. Sing with me. Kamo nga nahibalo ani nga awit. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that lovely golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. I shall look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There will be no sorrow there, no more burden to bear, no more sickness nor pain, no more parting over there, and forever I will be with thee, the one who died for me. What a day, glorious day that will be. That will be when my Jesus I shall see. I shall look upon his face, the one who saved me by his grace. What praise forevermore
What a day, glorious day that will be. Yes, Lord, we look forward for that day, Father God in heaven, na ikaw mo balik din sa kalibutan, Amahan. Aron sa pagkuha ka ng Lord kay mo mga katawhan. Father God in heaven, salamat Ginoo ni adtong maong dakong adlaw, bulahang adlaw o Dios. Nga kami nga imong mga kanakan, imong pagalalinon unya dito sa kawanangan. Aron diin gani ikaw ato usab kami uban kanimo Amahan nalagit mo. Hallelujah, thank you Jesus. Praise God. We praise your holy name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Again, welcome. Welcome, everyone. Welcome, everybody. Labi na katong mga first-timers sa akong YouTube. Lest I forget, ako mong pinumdumandaan before I begin, na please do subscribe my channel. O niya, i-click ninyo ang notification bell para nga updated mo sa mga next videos pa nga atong i-upload. So, proceed ta mga kaigsoon ko kay galaan sa ito ang lesson this evening. Continue na lang nato ni. This is lesson 6. Di na ni siya under sa soteriology. Under ni siya sa Christology. Christology is a combination of two different words. Christ, which derived from the Greek word Christos, which means in English the anointed one, and logy in English, which means also the study of. So when we say Christology, it is a study that centers around the person and deity of Christ himself. Now this evening, I will simplify to you this doctrine so that you can understand this very easily. Ang atong approach mga kaigsoon kung hingalaan kung inyong nabantayan pangmasa kayo ni no ang atong paningkamutan atong gipaningkamutan og gitinguha nga ang labing pinakaubos nga inuna to kahimtang sa tao makasabot sa ato ang ginapanudlo dinhi mga kaigsoon kung hingalaan kay mao ni ang ako ang tinguha og mga pag-ampo nga makasabot gyud ang maminaw ni ini nga mga lessons nga atong i-share din sa social media. Akong i-simplify. Kung mo adto mo og seminary, mo adto mo og mga Bible colleges na dito yung subject nga not soteriology, Christology. Kini nga subject mga kaigsoon ko kay galaan, this is 1 year. So duha ka sim. Christology 1 and 2. So isa ka tuig ni siya tanan. Ang subject, isa lang ang ginatun-an mahitungod nakasentro ang mga pagtulunan o ang mga pagtuon diha sa persona, ikaduhang persona sa Trinidad, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, ako ni siyang i-simplify. Ako ni siyang gibutangag uluhan nga Christology in simplified manner. Okay. I would like first of all to start this lesson by showing to you, first of all, para nga atong makasugod kita sa sinugdanan, ang atong mind maplastar na atong daan, no? About this subject, Christology. Magsugod ta sa paghisgot mahitungod sa complete and total person of Christ. Diha ta magsentro sa iyahang person, according to our foundational text to be found in Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Akong basahon, Matthew 1:18 ngadto sa 23. Uluhan ang pag-anak kang Hesukristo. O ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga paagi. Listen to me. Mao ni ang atong foundation sa ato ang panagtuon mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nanamkon na pinaagi sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang banas ang litaw man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, referring to Mary. Nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya, referring to Mary, sa hilom. Verse 20, apan sa nagpamalandong
nagpamalandong siya sa pagbuhat niini. Siya referring to Joseph. Tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya referring to Joseph. Pinaagi sa usa ka damgo nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan kana sa Espiritu Santo. Take note the last part of verse 20. Ang giingon sa manulunda, kanang iyang gipanamkon gikan kana sa Espiritu Santo. Verse 21. Og gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya pagaganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. 22. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon tan-awa, referring to prophet Isaiah. Verse 23. Unsay giingon ni prophet Isaiah, tan-awa usa ka birhen manamkon ug mga anak ug usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Nga ang kahulugan niini ang Dios uban kanato. Remember, ang pangalan Emmanuel, ang kahulugan Dios uban kanato. Verse 24. Og sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya. Take note, maupay pagpangasawa ni Jose. Nanamko na si Maria. No? Apan, mato padre, apan wala pa siya makigduol kaniya hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang gingalanan si Jesus. So I hope nga nakuha ninyo mga kaigsunan ko ang istorya. Ako ni siyang i-paraphrase para nga atong masabtan. Ang atong nabasa nga pahina o pasahe sa kasulatan nagahisgot sa kasaysayan sa pagkatao o pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa mga bersikulo nga atong gibasa, kaslunon pa lamang, no, sila Maria o si Jose, kaslunon pa lamang. Nakaplagan na sumala sa balang kasulatan nga si Maria nanamkon. Ug matod pa sa kaasuyan sa pagkamatikod niini sa lalaki nga si Jose, nagtinguha siya o plano siya o naglaraw siya nga makigbulag kang Maria. Bisag ikaw, wala pa gani mo nagpakasal, nagbuntis na ang imuhang pangasawunon. Bisag kinsa makigbulag yun, di ba? So mao ni ang gibuhat ni Jose. Iyang nagplano siya nga iyahang asahilom, iyahang talikdan, iyahang luiban, iyahang bulagan si Maria, mga kaigsunan ko, kay wala pa sila gikasal. Matupas kasulatan, wala pa sila nag-ipon. Si Maria nakaplagan ng nanamkon. Sa dihang iya kining gilaraw, mga kaigsunan ko, higalaan sumala sa kasaysayan, usa ka manulunda gikan sa Dios, mipakita kaniya pinagi sa usa ka damgo. Og siya gibadlong. Siya giingnan nga ayaw kana pagbuhata. Kanang imong plano, kanang imong gilaraw nga mubiya ka sa hilom, ayaw kana og buhata. Kay ngano, matod pa sa manulunda, kanang iyang gisamkon gikan kana sa Espiritu Santo. Sa ubang hubad, lalang kana sa balaang espiritu. So ayaw buhata ang pagbiya. Matod pa sa manulunda, mao kana ang katumanan sa usa ka propesiya ni propeta Isaias. Sa dihang siya miingon tan-awa usa ka babaeng ulay, manamkon og usa ka batang lalaki. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel. Jesus nga kahulugan manuluwas sa iyang katawhan. Ug matod pa sa kasaysayan, mga kaigsunan ko, wala mulakaw si Jose. Wala niya gipadayon ang iyang laraw nga mutalikod o mubiya kang Maria. Hangtod matupas kasaysayan atong nabasa sa tumoy nga bahin, wala gyud siya makig-ipon kang Maria hangtod nga gianak una ni Maria ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, akong i-explain mga kaigsunan ko ha. Kagilaan. Dinhi sa kasaysayan, dinhi sa history nga atong gitun-an, naay mga characters din nga gusto na kong atong bantayan. Ang una kining si Maria o ang Holy Spirit.
no? Si Maria ug ang Holy Spirit. Sumala sa kaasuyan, wala pa mag-ipon si Jose kang Maria. In other words, wala pa ilahang kontak. Wala pa ilang kontak. Nanam ko na si Maria. Buti pasabot, si Ginoong Hesus, ang iyahang mother side, si Maria. Maria may nag-anak niya. O ang iyahang father side, ang Holy Spirit. Mao na gingon sa manulunda. Sa dihang pinaagi sa damgo ngadto kang Jose, no? Nga ayaw buhata, ayaw biyae si Maria. Ayaw padayuna ang imong gilaraw nga mulakaw ka, mubiya ka, mutalikod ka sa iyaha. Kay ang iyang gipanamkon, matupad din sa gibasa, gikan ka na sa balaang espiritu. Sa laing hubad, ang iyang gilalang, ang iyang gisamkon lalang kana sa balaang espiritu. Buti pasabot, ang mother side ni Christ is si Mary. Ang father side ni Christ is ang Holy Spirit. In other words, si Ginoong Hesus, anak ni Maria, dili kang Jose. Take note. Si Ginoong Hesus, anak ni Maria, dili kang Jose. Si Ginoong Hesus, anak ni Maria, kang Holy Spirit. Si Maria, ingon nga tawo, o ang balaang espiritu, ingon nga Dios. Kining duha ka nature, mga kaigsuonan ko, this is just but an introduction to Christology. Kining duha ka nature, pagkatao o ang pagka-Dios, nag-usa diha sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag kini siya sa mga theologians nga hypostatic union. Hypostatic union is a theological term which means a mysterious unity of the two different natures in the person of Christ. Mo na ibot pasabot sa hypostatic union. Misteryosong panaghiusa sa duha ka kinaiyahan. Mother side, tao. Father side, God. Tao, Dios. Naghiusa, nahimugso ang atong Ginoong Hesukristo. Kining word nga hypostatic is from the English word hypostatis, which is literally means the substance or essential nature of individual. So duha ni siya ka substance or essential nature. Duha ni ka individual. Nag-uban, naghiusa diha sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. When we use the word hypostatic in relation to Christ, we are referring to His two different natures. Matod pa sa mga theologians, we are referring to His dual nature. Namely, number one, His deity, ang iyang pagka-Diyos. Number two, His humanity, ang iyang pagkatao. Now, take note, ang iyang mother side, ingon nga tao, tawgon siya nga anak sa tao. Lucas 19:10, nag-ingon ang pulo sino, kay ang anak sa tao, may anhi sa kalibutan sa pagpangita sa mga nangawala. For the Son of Man came into this world to seek and to save that which was lost. So ingon nga ang iyang mother side tao, si Maria, pagkatawgon siyang anak sa tao sa Lucas 19:10. But, in the other hand, ingon nga ang iyang father side, Holy Spirit, which is God, pagkatawgon usab siyang anak sa Dios. Marcos 1:1. Mao kini ingon mga kaigsunan ko ako basahon. Sa sinugdanan sa maayong balita, mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Lucas 19:10, ang anak sa tao, mianhi sa kalibutan, sa pagpangita o sa pagluwas sa mga nangawala. Marcos 1:1, mao kini ang sinugdanan sa maayong balita, mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Okay, padayon ta ha. Tungod kay iyang mama, ang iyang mother, tao man, pagkatawgon siyang anak sa tao. Tungod kay iyang papa, ang iyang father side, Dios man, pagkatawgon siyang Dios. Now, karon, padayon ta sa unahan. Ingon ng iyang mama, tao, pagkatawgon siyang anak sa tao.
Ingon nga ngihang Papa Dios pagatawgon siyang anak sa Dios. Pangutana, asa ni ining duruha ang tinuod? Anak sa Dios, anak sa tao. Puros tinuod kay mabasa mga kaigsoon kong kagalaan. Now, padayon ta sa unahan. Ingon nga anak sa tao ang iyang mother side. Ingon nga anak sa tao si Kristo. There are 9 verses in the Bible nga nagapamatuod nga si Kristo tao gayon. But ingon nga Dios ang iyang father side, which is the Holy Spirit. Pagatawgon siyang anak sa Dios. Dios usab siya, and there are 13 verses in the Bible nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Mga kaigsoon ko kahigalaan, asay tinuod gayod ni ining duruha? Si Kristo tao o si Kristo Dios? Dalhon ta kamo sa usa ka istorya. Dihay usa ka istorya mahitungod sa tulo ka mga buta. Kining tulo ka mga buta, mga kaigsoon ko kahigalaan, gitahasan kini sila sa pag-describe kung unsa ang elepante para sa ilaha. So, pila ra may istorya, gidala sila paduol dito sa elepante. Unang buta miduol nga to sa elepante ug kini iyahang gihikap. Nahikapan niya ang elepante, mga kaigsoon ko diha sa iyang tiil. Paghikap niya, ana siya. Naana sa iyang mind, ang elepante murag haligi. Ikaduhang buta, gipaduol usab sa elepante o gipahikap na usab ang elepante. Hikap na pud ang buta. Ang iyang nahikapan ang dalunggan sa elepante. Perting dako kayo. Nana sa iyang mind, ang elepante mura og nigo. Ikatulong elepante na ba? Ikatulong blind man, gidala na usab duol dito sa elepante ug gipahikap ang elepante. Hikap na po ang buta dito sa elepante. Ang iyang nahikapan ang simod sa elepante. Kanang iyang kuan ba? Kanang iyang trunk, kanang iyang sana sungo. Sungo ba na unsa na? Naa na sa mahin sa butang ang elepante mura og turutot. Karon pila ra may istorya, gipasulti na ang tutulo. Sulti. First blind man. What is unsay hulagway sa elepante? Unsay dagway mga buta manggid mo? Unsa ang elepante para sa imuha? Ingon ang unang buta nga, para sa ako ang elepante murag haligi. Pakamatyan ako ni siya nga kamatuoran, mauni ang akong nakit-an, mauni ang akong nadiskubrihan. Ingon na po ng ikaduhang buta, dili na tinuod. Bakakon ka. Ingon na tong mura og moderator sa ilaha nga, unsa may imong hulagway ikaduhang buta kung unsa ang elepante? Ingon ang ikaduhang buta nga, para sa ako ang elepante mura siya og nigo. Way makasupak nako. Naglalis na ang duha. Bakakon ka. Ang elepante murag haligi. Ang imo mo ay dili tinuod. Akong nahikapan nga ang elepante murag yun og nigo. Ikatulong buta gipangutana. Ikaw ikatulong buta. Unsay dagway sa elepante para sa imuha? Ingon ang ikatulong buta. Kana silang duha mga bakakon. Ang tinuod, ang elepante mura og turutot. Way makabantad ni ini nga kamatuoran. Ako ning pakamatyan. Ako ning nadiskubrehan. Akong nahikapan nga ang elepante mura og turutot. Ikaw mga kaigsoon ko nga naminaw. Para sa imo silang tulo, kinsay nagtug-an sa tinuod? Kinsay tinuod sa ilang tulo? Tinuod silang tulo. Ang elepante mura og haligi kung ang iyang tiil mo imong tan-aw. Ang ikaduha, ang elepante mura og nigo kung ang dalunggan mo imong tan-aw. Ikatulo, ang elepante mura og turutot kung ang iyang simod mo atong tan-aw. Pero mga kaigsoon, sultihan ta mo, walay mausa kanilang matinuod kung bulag-bulago na to ni. Kay wala gyud kay elepanteng makit-an nga murag haligi. Part na siya sa elepante.
Wala ka elepanting makit-an nga mura og nigo. Part lang na siya sa elepante. Wala ka elepanting makit-an nga mura og turutot. Part lang na siya sa elepante. The same is true kang Kristo. Daghay naglantugi niini mga kaigsunan ko ug kahigalaan. Mahitungod sa sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Kining usa ka sikta nagapamatuod nga si Kristo tawo. Sumala sa Biblia ug sa uban pang mga referensya. Sa laing bahin usab ni apoy usa diri ka simbahan nga nagpamatuod nga si Kristo Dios sumala sa Biblia ug sa mga referensya. One time kaniadto sa naghandol pa ko og simbahan somewhere in Surigao del Norte. Tingala ko kaniya sa kanto nga akong agihanan ako paingon mo uli ko sa amo ang simbahan. Nagkaguliyang ang mga tao, mga kaigsoon kog kagalaan. Abi na kog naay nag-away. Naniid ko, naminaw ko sa ilahang gipang gilalisan. Akong namatikdan nga naay usa didto ka pastor sa isa ka simbahan nga nakig-discuss sa usa ka membro sa Iglesia por ni Cristo nga simbahan. Unya sa ilahang pakigsultihanay, akong nakit-an, akong nasayran, nadunggan ako nga ang pastor mamatuod gid siya nga si Kristo Dios. Iyag yung supakon nga si Kristo tao. Sa laing bahin ang iglesia po ni Manalo, ang iglesia ni Kristo, nagmatuod gid nga si Kristo tao sumala sa Biblia ug iya pong supakon nga si Kristo Dios. Di wala na ko nakapugong mga kaigsoon kong kigalaan kay muraog halos naman magsinumbagay ning duha di ni apil ko sa ilang istorya. So ako sing gipangutan nagnangaunsa di ay mo unsay inyong kuano sa inyong gilalisan. Pila ra may istorya miingon tong mga tao dito nga kini siya sir, kini siya Brad. Tao daw si Kristo niya. Diri po Dios daw si Kristo mo ni ilang giawayan, ilang gilalisan kaganina pa ni. Hapit na ni sila magsinumbagay. Di akong giistorya tong duha nga pwede ba ko mo apil sa inyo ang istorya. So ningon sila apil sa may imong baruganan po diha. Nako kamong duha sultihan ta mo puro mo naa sa kamatuoran. Puro mo na sa kamatuoran. Ikaw na amang kay bersikulo nga si Kristo tao. Wag na daghan. Nako pila ka buok yung siyang tulo. Nako dugangan ko na siyam na ka bersikulo nga si Kristo tao. Ikaw pastor unsa day imong gibarugan pod? Si Kristo Dios. Siya kun sa may pila ka buok imong bersikulo? Daghan ko bersikulo. 5 ka buok akong bersikulo nga si Kristo Dios. Di ako sing ginag ato na dugangan 3 na to nakabuok. Nakonsultihan ta mo kamong duha puros naghisgot, puros nagtug-an sa kamatuoran. Pero ang inyong gitug-an puros kabahin lamang sa kamatuoran. Ang tinuod mahitungod kang Kristo, ako siya nag-inginan, si Kristo tao kay mabasa nato sa Biblia. Si Kristo Dios usab kay mabasa nato sa Biblia. Ang conclusion of the matter is that si Kristo adunay dual nature. Si Kristo adunay duha ka kinaiyahan. Dili pwede nga tao ra. Dili usab pwede nga Dios ra. Kaya adunay daghan kay mga bersikulo mga kaigsoon ko sa Biblia nga musupak kanimo kung ang imong baruganan Dios ra gyud. Dunay daghang bersikulo musupla kanimo kung ang imong baruganan tao ra gyud. Kinahanglan gid kang mobarog kung unsay naa sa balaang kasulatan. This is the beauty of being a full gospel believer. Kung unsay naa sa Biblia, mao na siya atoa. Pag mabasa nga si Kristo tao, tuo ta nga tao. Pag mabasa nga si Kristo Dios, tuo ta. Kay mabasa na sa Biblia. Dili ta sama sa ubang sikta nga ang gituohan si Kristo tao ra gyud, unya ang mga bersikulo nga naghisgot nga Dios si Kristo, bali-balion, lubag-lubagon. Dili ta ingon ana. Dili ta parehas ubang sikta nga ang ilang gituohan may tungod kang Kristo, Dios ra gyud. Nya ilang pong balion, ilang lubag-lubagon ang mga bersikulo nga si Kristo tao. Sayop na siya. Ang Biblia nag-ingon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kinahanglan mabahin, kinahanglan maplastar, balanse ang imuhang tanaw, ang imuhang pagtuon, mga kaigsunan ko, sa balaang kasulatan. So, ang mahitungod kang Kristo, mga kaigsunan ko, si Kristo, tao. Ingon ang iyang mama, ang iyang mother side, si Mary, tao. Si Kristo sa Diyos, ingon ang iyang father side, Holy Spirit, which is God also in the other hand. So I hope
doon na mo'y nakuha mga kaigsoon ko. Introduction pa lamang ni mga kaigsoon ko sa full unya complete nga persona o pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So nindot gid kaayo nga padayon tang magtuon sa iyang mga pulong. Ma'am Tess Bacala, so pinagbigyan kita ma'am o doon na pay daghan pa nga mga lessons nga atong isunod nini. This is but just an introduction to a simplified Christology. Ang atong approach dinhi ani nga study is makamasa sa ako nagingon nga even to the lowest kaayo ubos kaayo nga kuan nga kahibalo ang tao kung maminaw lang siya makasabot gid aning ato ang lesson nga atong gina-share diri. So this is the beauty of being full gospel believer. Kung usa mabasa, mauna siya. Kung mabasa nga tao, tao. Mabasa nga Dios, Dios. Unsay tinuod nining duha, puro tinuod kay mabasa. God bless mga kaigsoon kong kagalaan. Next time, we will examine verse by verse all the verses in the Bible that was twisted, opposed, and attacked by Manalistas and Mormonism niya slightly attack po ni siya sa mga Roselites. Dinhin lang kukutob again, kung first timer ka dinhi sa ako ang YouTube, please do subscribe. I need 1,000 subscribers. O kung dili ka first timer, kunya naka-subscribe ka na niya, wala nimo ma-press ang imuhang notification bell, please i-press na siya mga kaigsoon ko kikilaan para nga automatic na lang nga mosulod ang atong bag-o nga mga lessons nga i-share dinhi. Again, kung doon na may mga pangutana, ikatampo o kaha mga suggestions, no? Ayaw mo pagduha-duha, i-PM lang ko ninyo or drop down your comments under the section, comment section. Isulat lang dito. Unya ato ni siyang paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo next time around. Ato ni siyang kahatagan o pagtagad. So God bless everyone. Again, stay safe.